Thank you for joining us. I'm Pinky Webb. A father longing for the birth of a child and safety of the mother. Robin Padilla is no different, as he wished to be by his wife Mariel's bedside as she gave birth. But this did not happen because of legal restrictions. Padilla never loses hope. Right after the news that his wife gave birth, President Duterte himself granted the actor's request for absolute pardon. Alam mo yung crime na yan, walang nasaktan. Kung mahuli yan sila, wala silang sinagsak, wala naman silang binaril. Kaya lang nahuli sila na may in possession. Kaya tawag illegal possession. He has suffered enough. I think, kung bitawan mo lang man yung tao sa labas, give him the rights. What does this mean for the actor? Let's go straight to the source of the story. Robin Padilla joins us live, and his lawyer, Attorney Philip Jurado. Thank you for being here. Maraming salamat, Robin, at tinupad mo nga ang iyong pangarap. Yes, ma'am. Bismillah. Siyempre, Morning, Attorney. Isang magandang umaga po sa iyo, magandang binibini, at sa lahat po ng nanonood. Good morning. Masayang-masaya si Robin. Yes. Robin, how's it been? Tuesday night mo nalaman, Wednesday, Thursday, 3 days after nalaman ng one of the best news in your life, I'm sure. Sabi ko nga, ma'am, para lang akong batang nag-uumpisa uli lumakad. Kasi iba talaga yung pakiramdam ng, alam mo, yung isang paa mo, wala na sa bilibid. Kasi hanggat hindi mo nakukuha yung absolute na yun, may laging pag-asa na pwede kayo balik sa oblo. Eto na yun parang kapantay ko na kayo lahat ngayon. Hindi, pag sinigawan mo ako ngayon, hindi na pwede na kita sigawan din ngayon. Kasi dati pag sinigawan ako, teka, dito muna tayo. Kasi parang hindi pa equal. Hindi pa equal. Is that in ba meaning nun, Attorney, yung sinasabi ni Robin? Na Yes, parang pantay-pantay basically, na tayo? as the Supreme Court said, he's a new man. Kasi completely, the record, the case, the offense he committed, including the conviction, was totally erased. So, wala siyang record? Wala. That he was ever convicted? Yes. Ganun ang ibig sabihin ng Yes, absolute pardon. And ang absolute pardon, a lawyer, ang nanggagaling po lang yan, attorney, sa Pangulo. Siya lang po ang may karapatan na magbigay ng absolute this is a constitutional plenary power of the President. And this is not subject to any restriction except to constitutional restriction. Dalawa lang ho yan. Ano yun? It cannot be granted in an impeachment case, and any violation of COMELEC or election cases, it must be with the consent of the COMELEC. Otherwise, totally absolute yan. Plenary power ng Presidente yan. Attorney, kahit na po na-convict kayo na pumatay ng tao, ng rape, ng drugs, pwede kayong bigyan ng absolute pardon. That's totally within the discretion of the President, and even the Supreme Court cannot interfere on that power of the President. You know, Robin, kasi Robin, ang binigay talaga sa kanya, medyo nagkalito yung iba, no? Kasi alam namin that you were in jail for about 3.5 years, Yes, 1994? 1995 ako lumabas, ma'am. Tapos 1998 nakalabas ka kasi binigyan ka ng conditional pardon Yes, ma'am. ni FBR. Yes, ma'am. Okay. Pero dapat doon pa lang absolute na binigay sa akin ni FBR. Hindi naman ako, nagpalaki lang naman ng ilong sa bilibid Marami din akong ginawa sa bilibid. At alam yan at napapatunayan hanggang ngayon, kahit na magpadala ka ng news team mo doon, masasabi nila doon na hindi naman ako nagpalaki ng ilong doon. Ako ay talagang nakisama, nagtrabaho sa bureau, at nagbago. Kaya lang, syempre, dahil hindi ko rin naman masisisi si FBR kung hindi niya ako binigyan ng absolute noon. Dahil hindi ko naman hihingin. Hindi ako kailanman hihingi, hindi ko hihingin yun. Okay lang. Lumabas ako, ng ilang taon ako, magmula 98 hanggang 2003, nagre-report ako sa Board of Pardons and Parole. Kapag pupunta ako sa ibang bansa, kailangan akong humingi ng permit to travel. Yeah. Lahat yun, para ka rin nakakulong. Para lang, ganun talaga wala tayong magagawa. At syempre, kasama ng conditional pardon, bayad ka ng tax. Law-abiding ka na magbayad ka ng tax. Lahat yun. Ginawa ko lahat yun. Hindi ko naman sinasabing, ako nga, nabuhay na ako ng normal nun Wala na ako, hindi ko na inisip yan. Tinignan ko nga, positibo yun. Siguro mas babait ako pag lagi kong iniisip
Balikan mo yung yun, ano? isang pa ako nandun pa, para lagi akong takot. Ganun ko siya tinanggap. Kaya lang, nagkakaroon siyempre ng mga negatibong epekto. Katulad ng gusto ko mag-abroad. Ang hirap, ma'am. At pag pumasok ka sa ibang bansa, naranasan ko yung patipot mo, titingnan ng kung sino man. Yung, Security. oo, kasi talagang, lalo na nung pumutok na yung mga terrorism, talagang iba yung trato. Bakit ganun, Robin? Pagka pumasok ba siya sa airport ng isang bansa, lumalabas ba that he was convicted? Ganun ba? That is my Na-alert sila? understanding. Yes, ma'am. I see. Yes, ma'am. Automatic yun. Alam mo na nga kagad eh, kasi yung double look ng immigration eh. Okay, you stay here. May kukuha na siya yung iba, dadaling ka na doon. Pasok na yung customs. Did that affect you? I mean, what Hindi naman, kind of... ako naman nag-i-enjoy ako sa una. Totoo, kasi parang VIP ka rin naman nun eh. Di ba? Ganun na lang ang tingin mo, no? Medyo minsan, pag sinuwerte ka pa, parating ka pa lang, may sasalubong na sa'yo, hindi ka napipila sa immigration. Medyo superstar din ang arrive mo, nakatingin lang sa'yo lahat. Ano kaya ginawa nito? Ganon ang arrive, no? Pero pagkasama mo na yung pamilya mo, medyo Iba na yun, ano? Yeah. Iba na, nasanay na ako eh. Minsan, pag may mga kasama akong artista, babiyahe kami, sinasabi ko na kagad, huwag niyo na akong antayin. Mauna na kayo? Mauna na kayo, dahil sigurado madidelay ako. Kasi ganun, nasanay na ako sa ganun. So, yung downside, Robin, would be number one, yung siguro pagkuha mo ng visa, medyo nahihirapan ka sa ibang bansa? Dahil Hindi din lang, sa... talagang hirap. Hirap, ma'am. Australia lang, nung doon pa ako sa aking ex-wife, nahirapan din akong pumunta ng Australia. Kung kailangan bang maraming sumulat na tao, magpatunay, hanggang sa nabigyan ako. Na-build naman namin yung relationship sa Australia, okay. Sa Amerika, hindi ko man maintindihan bakit nakapunta na ako ng Amerika eh. Nadaanan ko na yung prosesong mahirap. Nakapunta ka obviously prior to the conviction. No, after. After, okay. Yes, 2001, 2002, 2003. Nakatapak lang ako ng Amerika 2001. 2002 and 2003. Oo, yun. Okay, tatlo. Oo, yes, ma'am. Oo. Wala naman ako naging problema sa kanila. Wala din naman silang naging problema sa akin. Ang hindi ko maintindihan, pagkatapos ng 2003, pag-apply ko uli, hanggang ngayon, sa oras na to, processing tayo. Wala naman ako, hindi ko naman siya pine-pressure. Yeah. Hindi ko sila pine-pressure na bigyan ako ng visa. Pero nagkataon lang kasi ngayon, medyo emergency. Yeah, understand. Emergency yung sitwasyon. But, attorney, yung pagbigay ho kaya ng absolute pardon, kamakailan kay Robin, would that affect in any way yung kanyang application for visa sa Amerika? Yes. Or would that be completely independent? Yes, as we know, no, yung American Embassy, independent yan, no? So, nasa discretion pa rin nila. But we are hoping that this time they will understand. The fact that he was granted absolute pardon will only show that the government of the Philippines bestowed to Robin that trust and confidence. Parang ano yun? Parang good faith, no? Parang, Yes. parang ang sinasabi ho ba ng Pangulo, naniniwala ako kay Robin, kaya ako ito ginawa, mabuti siyang tao, mabuti siyang mamamayan, parang ganon. Yes, that is also my impression, my understanding. Robin, what happens if hindi ka mabigyan ng visa ng Amerika? Takot. Wala tayong magagawa, karapatan nila yun. Siyempre, malungkot lang yun. Siguro, marami lang masasagot. Ang positibo nitong magiging epekto sa amin, hindi lang sa akin. Marami itong masasagot kung bakit sana itong pangyayari na to, pag na-deny ako, magkaroon na kami ng kasagutan kung bakit nangyayari sa akin to. At ba't nangyayari sa mga anak ko? Kasi ang mga anak ko, papunta ng Amerika, may visa sila. Papunta ng Amerika, pagdating dun sa, hindi sila pinasakay ng eroplano. Kinabukasan, pinapunta sila ng embassy, kinancel ang mga visa. Wala naman silang kinalaman sa conviction ko. Kailangan siguro, ako, gusto ko na lumabas tong desisyon ng US Embassy sa pagkakataon na to para masagot eh. Saan ba sila nanggagaling? Saan ba kayo nanggagaling? Hey, where are you coming from, man? Walang sinabing rason bakit ginawa yun sa
Wala. That was Hindi, 2014. karapatan naman nilang di mag-explain. Yes, Pero yun syempre, nga. Let's get that clear. Hindi naman talaga sila kailangan magbigay ng paliwanag sa atin. Oo, Hindi. oo, sino ba naman tayo? Oo, pero syempre, bilang tayo mga Pilipino, informed dapat tayo sa nangyayari. Hindi naman, porket nagsasalita tayo rito, gusto lang natin na pag-usapan sila. Hindi. Ginagamit natin itong show na to para malaman ng mga Pilipino kung ano ba talaga tayo sa Amerika at ano ba talaga sa atin ang Amerika. Napakahalaga nito, itong pinag-uusapan na to dahil abay, ako po'y law-abiding citizen, nagbabayad ako, taxpayer ako. Ako po'y wala namang, sinabi na nga ng Pangulo, wala naman na akong nagawang karumal-dumal para hindi pagkatiwalaan. Paano na yung ibang Pilipino na nag-a-apply din? Na katulad kung wala ka namang pagkakataon na makaharap kay Miss Pinky Webb, may kasama kang abogadong naka-Amerikana. Hindi, paano sila? Hindi, paano sila? Information ito eh. Information. Kaya kailangan natin pag-usapan kasi impormasyon to. Attorney, what can happen to Robin, after an absolute pardon? Alam natin, parang ang rebirth, para siyang bagong tao, walang erase lahat ng kanyang yung nagawa niyang kaso. But moving forward, kailangan ho ba mas careful siya? Paano ho ba? Or talagang ang buhay niya is almost like normal? The same normal. Ang maganda lang sa absolute pardon is that in this absolute pardon, it is specifically stated that his political and civil rights were restored. So pwede na siyang bumoto? Yes. Oo, pwede ka na Nakakatawa kami ni bumoto. Atty. No? Nakakatawa kami. Para interpreter ko, Tagalog ako, English. Ini-English mo, pare. He can now vote, he can run, he can hold public office. Wag na yun, wag na yun, wag na yun. Plano ka ba tumakbo ng public office? Tumatakbo naman ako, pero ayoko lang public office. Hindi nga, wala kang plano maging official, mayor, congressman, vice mayor, senador. Kasi galit din ako sa political dynasty. Tama na, nandyan na si Utol, nandyan na si Kuya Romel. Saan na yun? Okay na, masaya na siya dyan. Dito na ako sa revolusyon. Mas masaya ako dito. Pag-uusapan natin yung ano bang revolusyon na sinasabi ni Robin. Attorney, maraming salamat sa iyo. Thank you. Okay, yung mga plano yung ginagawa po ni President Duterte, kamusta naman? Number one, yung war on drugs, suportado ba to? Pagkatapos din po ng pagkamatay ni Mayor Espinosa, yung pagdating naman ni Kerwin ngayon sa bansa, what do you think of that? Doon muna tayo sa kung ano yung revolusyon. Okay, sige. Kasi ma'am, para mas malinaw. Sa Pilipinas kasi, marami tayong dalawang totoong revolusyon na ang nangyari. Diba? Yung una, nung namatay si Jose Rizal, revolusyon ni Andres Bonifacio. Nung namatay si Ninoy Aquino, nagkaroon tayo ng people power. Yung dalawang ibig sabihin kasi, restart. Nagre-restart tayo. Reset, diba? restart. Diba? Kailangan natin talagang reset. Ito ngayon, panahon ni Mayor, gusto niya yung federalism. Ito yung tinatawag natin restart talaga. Kasi meron tayong dalawa na hindi naman nagbigay ng tamang epekto sa Pilipinas. Ito yung talaga, federalism. Ito yung magbibigay ito yung revolusyon. Hindi si Mayor. Si Mayor, siya yung pinuno. Siya yung tinitingnan namin na ito yung susundan natin. Dahil pag nagsalita siya, ma'am, pag nagsalita, nag-isip si Mayor, para siyang si Rizal. Alam niya yung sinasabi niya. Kapag katapangan niya, Andres Bonifacio. Pag bibig niya, Antonio Luna. Medyo mura ng mura eh. Isa yun eh. Ngayon, pagka yun yung passion ko, no? Doon sa federalism, kasunod kay Mayor. Bakit, Robin, why are you espousing? Why do you support it? Yung ibang tao siguro sinasabi, hindi nga alam ng tao kung ano yung federalism, tapos ito pinipilit ninyo. Mas hindi alam ng tao yung unitary. Kasi ang nangyayari sa atin, unitary government tayo. Meron lang tayong Imperial Manila na gusto siyang maghari sa lahat ng isla ng Pilipinas. Isla. Pag sinabi mong isla, iba-iba ang kultura natin, iba-iba ang salita, iba-iba, lahat tradisyon. Doon pa lang, federal na tayo. Nung araw pa lang, bago pa dumating ang mga Kastila, federal na tayo. Ginawa lang tayong unitary, isa lang ang siga, kasi para nakokontrol lahat. But it seems like doon naman papunta, no? Kasi ang dami nang gumagalaw para maging federal nga yung ating gobyerno. Kasi ma'am, pag hindi nangyari yun, para lang tayo nalaginip kay Mayor. After 6 years, balik tayo sa dati.
mas siga na naman yung mga, kawawa na naman yung mga mahihirap. No? Okay. Kasi para sa akin kasi, kung gusto natin talaga mawala ang corruption, kailangan centralize ang power. Hindi pwedeng andun lang. Ibigay natin doon sa local lalo. Kasi dito, ma'am, example ng malaking kalokohan sa gobyerno natin. Tax natin, lahat. Kailangan dadalhin natin lahat dito sa Maynila. Yung mga taga Mindanao, itatransport ang pera. Alam mo sa transport, maraming magic na nangyayari. Ano? Transport papunta doon sa Manila, tatransport ulit, pabalik. So papunta at pabalik, ang dami ng kaltas noon. Sabi nga nila, ang kasabihan nga ng mga tao sa probinsya, yung troso na pinadala pagdating sa amin, toothpick na lang. Totoo yan. Yan ang gagamutin ng federalism. Okay. Yan ang unang. So it seems like positibo naman yung mga, kakampi ng Pangulo dahil there are really moves for a federal form of government. Balikan ko Yung CONAS. Yun nga, may CONCON at CONAS. Pero bago pa mag-CONCON o CONAS, ito muna, di ba? Yung federalism. Kaya ma'am, ako yung mga tagasunod ni Mayor na talagang gusto namin revolutionary government. Kasi ako'y pagod na sa Senado at sa Kongreso. Ang tao doon, puro na lang magsalita, magmagaling, magkape, gumastos ng pera natin. Kaya ang aking mungkahi talaga, kapag talagang ginaan natin dyan sa dalawang yan, matagal. Yung gusto nating pagbabago, yung mga bumoto kay Mayor, na gusto namin pagbabago ngayon na ay matatagalan po. Hanggat nandyan yung dalawang... Are you saying that walang nagagawang maganda mga senador at congressman? Sa akin, wala. Ewan ko sa inyo. Ako, sa akin, wala. Wala talaga. Ang una nilang ginawa sa mga artista, tinasan ng tax. Tayong lahat na nagtatrabaho sa entertainment, ang taas ng tax natin. Ang tanong, meron bang nagagawa sa atin yung tax? Wala eh. Okay. All right. War on drugs. Anong palagay mo dito? Good? Is the President doing well? Tama ba yung tinatahak ng Pangulo? Kasi ma'am, na tayo eh. Para na tayong Colombia. Nung araw 20 years ago. Kasi ngayon, Colombia okay na eh. Nakakuha na nga ng Nobel Peace Prize sila, di ba? Peace talk na nga sila sa mga komunista, pati drugs nila, okay na. Tayo yun, 20 years ago, yan ang naging ang ating mga nakaupo, ng mga nanumpa, na magbibigay ng proteksyon sa mga anak namin, sa mga future generation, sila nagbebenta ng droga. Palagay ko naman, kahit saan naman po talaga nating tingnan, 100% tama ang ginagawa ni Mayor. Naniniwala ka ba na may nangyayaring nagaganap na EJK, extrajudicial killing? Siyempre, totoo yan. Pero hindi yan manggagaling sa gobyerno. Bakit naman kailangan ng gobyerno gawin yan? Kung ako pulis, wow! Mas gusto ko yung totoong barilan. Bakit naman ako gagawa ng istorya? Mag-artista ka. Para may script. Pero yung totoo na ako, highly trained. Pinag-train mo ako sa ibang bansa, binigyan mo ako ng equipment, lahat. Hahanting lang ako ng drug addict. Abay, mas masarap ang barilan ng totoo kaysa naman itali ko yan. Ba't ko gagawin itali? What about death penalty, Robin? Anong stand mo dyan? Tingin mo ba? Muslim ako eh. So pag tinanong mo ako, pabor ako dyan. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, kailangan yan din ng eye for an eye, tooth for a tooth. Kasi kaya lang, siyempre, sabi ni Gandhi, baka daw maubos yung mata, maubos yung ipin. Pero yung sa akin naman, yung justice. Yeah, yun ang gusto ko nga tanungin sa'yo. Dahil nga, di ba, parang, for example, yun nangyari sa'yo. Alam naman natin na hindi naman yun, it doesn't constitute the death penalty. Pero sa iyo, para sa'yo, dapat hindi ka nakulong. Nandun ka sa bilibid. Nalalaman mo siguro na may mga tao doon talagang nakulong na hindi nila kasalanan. Tapos posibleng ibalik ang death penalty. Ako, ma'am, kailangan eh. Bakit? Balik tayo uli sa federal. Okay. Ang death penalty, hindi dapat nawawala yan sa batas natin. Pero dapat, meron tayong laging nandun na pagpapatawad. Hindi po pwede yan na walang clemency. Kasi halimbawa, napatunayan nga ng tao na siya ay hindi naman niya ginawa yun, kailangan automatic, mabigyan mo to ng clemency, mabigyan mo to ng huwag mo siyang patayin. Pero kailangan, nandyan yan. Parang yan 10 Commandments na nandun yun. Na thou shall not kill. Kailangan kasama yun eh. Kasama. Ang hirap kasi sabihin, ma'am,
Na yung isang taong pumatay ng, lalo sa krimen ngayon, pumatay ng bata, pumatay ng buong pamilya niya. Babae, Tapos hihingi lang ng sorry sa TV. Nasa naman ang justice doon, ma'am? Okay. Kasi, well, Robin, we talk about that dahil there are moves, tinatalakay na rin yan ngayon sa House of Representatives, the revival of the death penalty. Ikaw ba, ma'am? Ikaw? Mamaya pag-usapan natin. Hindi, ma'am. Gusto ko lang, magandang pag-usapan Bakit? Dahil naniniwala ka, galing ako sa loob. Naniniwala talaga ako, maraming inosente sa loob. Oo, ako na niniwala na may mga inosente talaga sa loob. Pero yung sagot ko mamaya na kasi sayang yung oras kung pakikinggan mo yung sagot ko. Importante ikaw. Death Hindi, baka makumbinsin mo kasi ako. Hindi, sige lang, hindi na. Ayoko na ng death Magkapit tayo pagkatapos ng The Source, okay? Marcos Burial. Wow, ma'am, ako ay tagahanga ni Marcos. Kung pag-uusapan natin kung sino yung unang lumaban sa Amerikano, si Marcos yon bago siya tinanggal. Si Marcos ang unang-unang nagsalita ng patungkol sa aid. Meron yan, speeches nasa library ni Marcos. Sinabi ni Marcos na dapat yung aid sa Pilipinas tumbasan yung kung ano yung kailangan natin. Hindi po pwedeng puro military aid. At kung hindi naman ibibigay ng kanu yun, pupunta na lang siya sa Russia. Si Marcos yun. For me, na ginawa ni Marcos yun, hero siya sa akin. So parang ginaya lang siya ni Duterte? Hindi naman siya ginaya. Yun ang problema. Palitan natin yung word. Kasi nauna, original si Marcos Si Andres pala, Bonifacio, unang nagsabi nun. Ganun ba? Sa Espanya niya sinabi. Okay. Diba? Kaya nga pinunit tong... So kahit na, para sa'yo, pabor ka dahil nga, well, because sabi mo he's a hero to you? For me. For you? Okay. To stand up against America, my goodness gracious, Well, I hate drugs. Totoo, ma'am. Well, Robin, kasi the president is in Lima, Peru now. Posibleng makita sila ni Vladimir Putin na idolo niya. Ano ba palagay mo doon? What do you think of Vladimir Putin? Idolo ko yan. Sa Also. usapin sa martial arts, napagaling sa judo niyan. Tapos pag nangabayo talaga siya, warrior yung style ng Kasi may iba't ibang klaseng pangangabayo merong equestrian, hindi ko gusto yun. Yun ang social na version. Medyo iba ang dating nun Pero may rugged. Talagang... Yung pampelikula. Yung barako ba? Iba yung dating si Putin sa akin. Tsaka siyempre, sa akin nagsasabi siya ng totoo. Okay. Sinasabi niya yung totoo at talagang ine-expose niya kung ano yung mga hindi tama na nagagawa ng mga superpower na iba. Alright. Ilang minuto na lang, Robin, very quickly. Palagay mo ba makakamit na ang kapayapaan sa Mindanao under the Duterte administration? Nandun lahat ng senyales kasi si Mayor talagang siya ay nagpapakumbaba. Siya ay nagpapakumbaba, siya ay lumalapit, sinasabi niya na siya ay isang Moro. Pagdating naman sa komunista, sinasabi niya, socialist siya. So, nandun lahat ng sign. Siya ay nag-aabot ng kamay. At kahit na diktahan tayo ng kung sino man na huwag niyang gawin yun, hindi niya sinunod. Talagang sinunod niya kung ano yung dapat para sa bansa. At tayo, kailanman, hindi tayo uusad. Hanggat nandyan ang komunista sa bundok, andyan ang mga Moro, nag-aantay, hindi mangyayari. At tandaan natin, itong mga lugar na hawak ng mga Moro at hawak ng mga komunista, yun ang pinakamagagandang lugar. Okay. Yung pong si Mariel, sana... Napunta tayo kay Mariel. Hindi, kasi nakalimutan ko. I just wanted to ask you, kasi we have to go Robin. Talaga? Ganun kaisilan to? Bukas ulit. Bukas. Ha? Saturday bukas, di ba? O di sa Lunes. Sige, betcha yun. Baka pagalitan ka. Hindi, si Mariel, how exciting is it naman? I mean, gusto ko lang balikan yun. Dalawa na lang, si Mariel, tsaka yung kapatid mong si Binibini Gandang Hari. How exciting is it for you to have another, well, una nyo to. Kasi di ba dalawang... Hindi, kasi di ba dalawang miscarriage na si Mariel? Yes, so this was a very sensitive, panganganak. More than me, para kay Mariel to. Kasi nakita ko talaga yung journey ni Mariel bilang isang wife and a wannabe mother. Siya talaga yon. Dahil talagang dinala ko sa abroad niyan. Talagang gusto niya talaga na mabuntis. 2 beses nag-abroad kami.
nalungkot, nalaglag. Oh. Ngayon, may nangyaring natuloy si Isabela sa isang good morning, nagkatitigan, oh wow! Oh, yun, nabuo. Di ba? Eh, siyempre, isang magandang, ano yun? Natatawa ka, ma'am. Totoo yun, ma'am. Di ba? Okay. Siyempre, maligaya kami kasi natupad lahat yung pangarap niya. At ngayon nga, nung buntis pa lang siya, hindi na ako napapansin. Lalo na ngayon, pero okay lang. Okay lang yun sa'yo. Masaya ako para sa kanya. Well, we hope you get your visa, no? Because syempre yan ang, sabi mo nga, 3 magandang balita. Dalawa so far, and it comes in 3s, di ba? So yung pangatlo, sana matuloy yung iyong pagbisita. Sana, ma'am, yun na mangyari. Kasi kanina, parang, Iba? Iba eh. Oh, yun na nga, tatanungin kita. On a last note, yung kapatid niyo po is now a legal woman. She's legally a woman. Anong reaction niyo dyan, Robin? Kanya yun. Yeah. Newborn din siya. Masaya ako para sa kanya. At alam mo, maganda pa niyan. Merong ganyan na move ngayon sa Congress tungkol sa mga transgender. So, nakakatulong siya doon sa revolution noon. Pero hindi siya kasama sa akin. Medyo, tol, pasensya ka na. Dito, dalawa pa lang ako. Inaangkin mo yung pangatlo mo. Inaangkin ko yung pangatlo. Makarating sa, ninunong Amerika. Robin, maraming salamat sa pagbisita mo sa amin. Maraming natuwa. At nandito ka, nakapag-picture sila. Yung message mo na lang to your supporters. Maraming salamat po sa una, siyempre, sa Secretary of Justice, sa Bordon, Pardons and Parole, kay Attorney, kay Betchay, sa mahal na Pangulo. Maraming salamat po. At sa lahat po ng nagdasal kay Mariel sa kanya pong panganganak, sa kanya pong pagbubuntis. Maraming salamat po. General Bong, maraming salamat.